Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. At kasalukuyan dito pa kami sa Nagoya actually. At eto guys, ah, sa ngayon naghahanap kami ng area kung saan kami makakapamasyal, no? At while waiting kung saan kami pupunta, gusto ko lang i-share sa inyo guys, merong nag-comment at humingi ng advice. Sabi sa akin na The Legend Boy, pwede mo ba kaming bigyan ng advice, magandang advice? Kasi nga, sabi niya, hanggang ngayon, yung anak niya na may asawa ay kasalukuyang nakatira pa sa kanila, no? So magulang ang naghingi ng advice kung applicable ba sa isang anak na may pamilya na kailangan pa bang maging kasama, no, sa bahay ng kanilang mga magulang. Actually guys, kung ako ang tatanungin nyo, depende siguro sa relationship ninyo sa magulang ninyo. At hindi talaga mawawala guys sa isang pamamahay na kapag kasama mo ang biyanan mo, o sabihin na lang natin magulang mo, no? Magulang ng isang lalaki. Siyempre, ang mag-a-adjust dyan guys, yung asawa mo, no? Asawa mong babae. Kasi gagawin niya lahat makisama sa sarili mong pamilya para lang walang masabi, no? May ganun kasi situation eh. Depende na lang kung paano makisama ang asawa mong babae. Pero eto lang masabi ko sa inyo guys, napakahirap talaga sa part ng babae o mapalalaki, no? Kung halimbawa ako bilang lalaki, may asawa ako at napatira ako sa biyanan ko. Kumbaga yung kilos ko guys, limited, no? Ibig sabihin ng limited, hindi ako pwedeng pahiga-higa maghapon. Kailangan kong tumulong, kailangan kong kumilos, ipakita sa kanila na ako ay tumutulong sa mga gawaing bahay, no? Lalo na kung may mga free time ako. Ayun yung guys, yung sinasabi ko. Kaya nga, kung titignan natin saan anumang anggulo guys, anumang anggulo, bali-baligtarin natin. Walang kasing sarap na kapag tayo ay nagkaroon na ng pamilya at tayo ay nagbukod. Ayun yon. Kasi kapag nagbukod na kayo, no? Kayong dalawang mag-asawa, doon yung makikita paano tumatag yung samahan ninyo. Kasi pag kayo ay nakapisan sa mga magulang, no? Mapababae man o mapalalaki, actually lahat ng kilos, no? Anumang konting pagtatalo, maaring mapuna ng biyanan nyo, maaring mapuna ng magulang ninyo. Siyempre, doon kayo nakatira sa kanila, normal sa part nila na makialam. Normal yun. Kasi ayaw rin nilang nag-aaway kayo, ayaw nilang magulo sa bahay. May mga iilan naman na, lalo na may mga kasama kayo doon na mga kapatid ng kasawa mo, no? Yung tinatawag na normal yun yung inggitan, no? Inggitan. Kasi normal o likas sa Pilipino yung ganon. Kaya nga, yung sinabi ko sa inyo guys, no? Yung sinasabi ko lang na walang kasing sarap ang nakabukod. Kaya nga, yung naghingi ng advice sa akin na hanggang ngayon daw, yung
anak niya na may asawa ay nakapisan pa sa kanya, nakatira pa sa kanya. Actually guys, hindi matututo ang anak, no, na tumayo sa sarili nilang paa hanggat, no, hanggat may sinasandalan sila. Pero kapag sila ay tinatawag na nagbukod, doon na nila malalaman guys eh. Guys, malalaman nila kung ano yung wala, kung ano yung meron sa bahay, no? Kasi nga, sabi nga natin eh, pinasok mo ang pamilya. Pinasok mo ang pamilya. Nangangahulugan niya na kaya mong tayuan, no? Kaya mong gampanan. Especially sa mga lalaki kasi tayo naman yung tinatawag na padre de pamilya eh. No? Tayo yung haligi ng tahanan na sinasabi ko nga sa mga previous vlog ko. Ngayon, kaya nga sabi ko, masakit, no? Masakit isipin na habang buhay na lang ba tayo, guys? Habang buhay na lang ba tayo na tayo ay nakatira sa ating mga magulang? Datapot, subalit, tayo ay may mga kanya-kanya ng pamilya. Dapat guys, yung kanyang usapin guys, dapat dahan-dahan sikapin natin na magbukod tayo. Magbukod tayo. Kasi kapag kayo ay nagkaanak na guys, lumaki na yung pamilya ninyo, doon nyo ipapakita sa mga anak ninyo na kayo ay nagbukod, no? Itinaguyod nyo yung pamilya nyo, yung mga anak nyo, tinaguyod nyo na dalawa lang kayo mag-asawa. So pwede nilang ipagmalaki yan guys sa mga kaklase nila, kaibigan, na kami ay may sariling bahay, ang papa ko may trabaho, ang mama ko ay plain housewife, naalagaan kami. So yun yung mga bagay na maganda eh, no? Kasi hindi naman kailangan pang magarang bahay. Hindi na yun, guys. Sapat na yung munting tahanan, munting bahay, maliit pero sarili mo. Sabi nga nila eh, anong gusto mo? Habang buhay ka na lang sa magulang mo? Na miya't-miya, sisitahin yung mga maling gawain mo. Huwag mong sisihin yung mga magulang mo o biyanan mo kung nakikitaan ka ng mali. Kasi nga, naandun ka sa poder nila eh. Hindi pwedeng hindi sila makialam sa'yo, lalo na pinakikita silang mali, guys. Kaya, siguro, doon sa humingi ng advice, ang masasabi ko lang, no? Ang masasabi ko lang, kung until now, na andyan pa yung anak mo, nakapisan o nakatira sa'yo na may asawa na, medyo maganda siguro, hindi mo naman pupuwersahin, no? Baka naman puwersahin mo, paalisin, na wala talaga, hindi capable. So, turuan mo na ipaliwanag sa kanila na kayo ay may mga anak na, kailangan nyo magbukod, lalo na kung yung trabaho ng lalaki ay sufficient enough para ibuhay yung sa pamilya, pwede na eh. So, mag-start muna kayo guys ng tinatawag na mangupahan, no? Kung wala pa talaga mangupahan, gradual lang, dahan-dahan lang. Hindi naman nangangahulugan guys na pagbukod nyo may sarili kagad bahay. Hindi yon. Ang ibig ko sabihin, magsimula muna kayo doon sa tinatawag na first step. Huwag muna kayo pumunta sa 5 step. Mahirap kasi yan eh. Mahirap tumalon. Huwag kayong tatalon. Kasi pag tumalon kayo at na-miss-step kayo, definitely, laglag kayo. Masakit sa kalooban nyo yan. Kaya dahan-dahan lang, gradual. Ang buhay, dahan-dahan umaakyat. Huwag ka lang titigil. At huwag kalimutan, manalig sa Panginoon. Guys. Kaya nga, so yung kanina, binabasa ko yung request, no? Na humingi ng advice. Actually,
nakakapag-isip ako eh. Eto ba yung anak mo? Ilang taon na ba nakatira sa'yo? Ang lalaki ba may trabaho? Yung manugang mong lalaki may trabaho? Eto ba'y pinapangaralan mo ng tama? Sinasabihan mo ba na it's time na kayo ay magbukod dahil sa haba na ng panahon? At since meron naman kayong magandang trabaho, no? Kasi hindi matututo ang ating mga anak na kapag lagi na lang naandun nakapisan sa atin. Ayun lang yung kasimple, guys. Oo, mahal natin ang ating mga anak. Ayaw natin lumayo, okay. Normal yun. Pero, gusto ba natin habang buhay na sila ay maging isang tuod? O sabihin na lang natin na hindi sila makatayo sa sarili nilang paa. Kasi nga, naandyan kayo eh. Hindi sila natututo, hindi nila alam kung meron ba kayong sangkap sa bahay katulad ng mantika, toyo, patis, o ano pang mga ingredients dyan, di ba? Kasi pag nagbukod ka guys, actually, andyan na yung budgeting pumapasok. Yung budgeting guys, ayan yung tinatawag na paano mo i-budget yung kinikita ng asawa mo at paratingin mo o tipirin mo, umabot doon sa next sweldo na naman. Ayun yung sinasabi ko guys. At saka walang kasing sarap guys na kayo ay makapagpundar ng sarili ko. Kasi gumawa na kayo ng pamilya eh. So ibig sabihin yan, bubuo kayo ng masayang tahanan. No? Kaya siguro sana sa humingi ng advice, dahan-dahanin mo yung anak mo siguro, ipakita mo, ipaliwanag mo sa kanila yung tama direksyon kung saan hindi naman ikasasama ng kanilang loob, no? So, ayun ang ibig kong sabihin guys. Kasi hindi naman lahat na nagsisimula ay nasa taas kagad. Andyan yung mga bagay na marami silang may encounter na masasilimuot na buhay, no? May mga tinatawag na parang yung pera sa bulsa, hindi alam kung kaya pang paabutin ba sa kinsinas katapusan. So, ganun yun ang ibig kong sabihin, guys, eh. Kaya, ayun lang, ang masasabi ko talaga na normal sa atin na huwag kalimutan, no? Huwag kalimutan, guys. Number 1 yan. Yung sinasabi ko, pray lang tayo. Kaya nga nila eh. Bakit hindi natin kakayanin? Ayun lang yun. Kasimple, no? Kaya, sana doon sa humingi ng advice na ibigay ko ng tama kung ano mang napansin mo na may kakulangan, no? So, hindi ako one-sided, ha? Hindi ako one-sided, guys. Kumbaga, ako, sinasabi ko lang, sinishare ko lang. Kasi nga, napakasarap na sarili mong pamamahay. Anytime na humilata ka, magdamag, maghapon, walang sisita sa'yo. No? Unlike dun sa tumitira ka, no? Nakatira ka sa mga biyanan mo, no? Napakahirap, maraming may masasabi sila sa inyo. Pero normal lang yun, wag natin masamain yung mga magulang natin, mga biyanan, no? Kung saan tayo nakatira. Normal lang sila magsalita. Anyway guys, sana sa short vlog ko na to ay nasagot ko yung katanungan mo, no? At sana maipaliwanag mo ng paunti-unti, no? Sa anak mo na may asawa na hindi niya ikakasama ng damdamin. Okay guys, maraming salamat. Shoutout ako sa Dalisay team at sa pinagmulan ko sa Pasay at sa makisig kong kumpare. So paulit-ulit to sa vlog, hindi mawawala to. Si paring Captain Benjola, no, ng kasalukuyan naka-on board. So pre, maraming salamat sa inyo ni Lokyas. Natutuwa ako sa inyo. Sana continuous yung harmonious relationship on board. At alam ko, pre, Chief Engineer Lokyas, alam ko na kung paano kayo magdala sa barko, no? Sana pagpatuloy nyo yan, maging
masaya ang pagsalubong ninyo sa pag-iwalay ng taon mamaya. So, see you on next vlog. Maraming salamat guys. Bye!